women are very expressive, di ba? So pag hindi nila na-express ang kanilang emotions, ano nangyayari sa kanila? Minsan, ang lalaki nagiging vulnerable sa girlfriend nila or asawa nila. Pero anong ginagawa ng girlfriend nila or ng asawa nila? They use that against him. Huwag kayong mag-expect na ang lalaki magiging vulnerable agad-agad sa inyo. Kasi kung hindi ka nag-create ng safe space para sa kanila, ayaw nila kagad ng solusyon. Huwag mo akong bigyan ng solusyon. Ang gusto ko makinig ka. It's okay to love your woman, but never be too much in love with your woman. So yun mga ropa, pakipanood muna to. Sabi nila, red flag daw yung lalaki mo ng emotional intelligence. Pero kailan pa naging kasalanan ang pagiging taong natututo ka lang? Hindi agad nakakapag-express? Siguro kasi baka lumaki siya sa environment na hindi binibigyan ng pansin yung nararamdaman nila. Hindi marunong mag-validate ng feelings mo? Baka kasi wala rin nag-validate sa kanya. Hindi lahat ng actions nila red flag. Minsan, wounded flag yun. So mga ropa, na pag-usapan natin ito dati, di ba? Emotional intelligence. So pag wala ka daw emotional intelligence, so of course, nagko-complain ng mga babae. Pero honestly, naboboard sila eh. Ang mga babae, laging, alam mo naman sila, di ba? They are emotional creatures. So, lagi silang may rant, lagi silang may reklamo, complain. That's who they are, di ba? Because lagi sila nanggagaling sa emotions nila. They are ruled by their emotions. I'm not saying all of women, but most of women, ganun sila. Kumbaga, binabase lahat nila sa nararamdaman nila kung ano yung pwede nilang gawin the whole day, di ba? Ano yung gusto nilang kainin, ano yung gusto nilang isuot, ano ba yung masarap today, di ba? So kaya mga ropa, pag pumunta yan sa mall, putya, kung saan-saan pumupunta yan. Di ba? Kadalasan nga di ba? Pagkasama mo yung girlfriend mo, mas gusto mo pa ako, sige, hindi na lang kita sa coffee shop. Kaya magtataka ka eh. Pag madalas ka sa gym, ropa, magugulat ka. May mga tao nag-i-stay the whole day, and mostly women. They can stay at the gym ng isang araw or buong araw mga ropa. Imagine mo yun. Tayo mga lalaki, hindi tayo makapag-stay ng buong araw sa gym unless doon ka nagtatrabaho, di ba? Minsan nga kahit doon ka nagtatrabaho, gusto mo pa rin umalis, gusto mo lumabas. Kasi talagang iba yung ano natin, takbo ng isip natin eh. So ako, naniniwala ako, karamihan sa lalaki, gusto natin laging productive yung mga ginagawa natin, di ba? Kailangan lagi tayong merong na-accomplish. Hindi pwede na nga tayo palagi. Kasi we don't feel satisfied or we don't feel fulfilled pag yung araw natin nasasayang. Yun ang aking paniniwala mga ropa. Ewan ko sa inyo, baka meron din sa inyo na di sarap kaya nasa bahay ka lang. Di actually mas mahirap yun. Mas mahirap maging tambay. Alam mo kung bakit? Kasi isipin mo kung ano gagawin mo eh. Kasi yung mga taong talaga nagsisipag sa buhay or may gustong gawin sa buhay, at least sila kahit papano meron na activities. Kesa yung tatambay ka, palamunin ka, di ba? Anak ka ng kontraktor. Kaya mo, karamihan na anak ng kontraktor nasan? Lagi nasa ibang bansa. Oh, tapos bili ng bili ng kung ano-anong gamit na nagkakahalaga ng 100,000 sa isang suutan lamang. Di ba? And easy for them na magsawa. Kaya mga ropa, pag ganun ang naging girlfriend mo, putya, mahihirapan tayo. Kasi ang hirap i-stimulate ng emotions nun kasi nasa kanya na ang lahat. Di ba? So ano nangyayari? Actually, karamihan na mayayamang gano'n na galing sa madaling paraan. Nakuha yung pera at hindi na paghirapan o hindi pinaghirapan, talagang waldas lang ng waldas yung mga yan. Hindi na nag-iisip yan kung paano nila titipirin ang pera nila. Hindi kagaya natin mga parehas magtrabaho, nagbabayad ng tax, di ba? Tapos sila nag-enjoy. Minsan nga po siya, yung tax natin, hindi natin alam kung tama ba o mali. Tapos makikita mo sila, they're living lavishly. Sino hindi maingit nun? Sino hindi matitrigger sa ganun? And anyway, let's go back mga ropa. So yun nga, emotional intelligence. So wala tayo niyan karamihan sa mga lalaki. Kasi nga hindi tayo pinalaking ganun. Di ba? Usually, pag ang mga lalaki, laging sinasabihan, huwag kang iiyak. Ang lalaki mong tao, ganyan ka ng ganyan, babae ka ba? Yun yung nagsisink in sa brain natin na hindi tayo dapat magpakita ng emotions or yung vulnerability. Which is, for me, yun ang advantage natin. Kasi tayo maglilid ng relationship eh. Tayong magdadala ng pamilya. So, kailangan talaga maayos ang ating pag-uutak o rasyonal ang ating pag-uutak. Kasi, kung makikita mo naman ang mga lalaking emotional, kung ano-ano ginagawa, di ba? Kaya nga pag ang lalaki at babae nagkarelasyon at pareha silang emotional, so, ano mangyayari? Laging away yan, laging bangayan ng bangayan yan. Kasi para silang emotional eh. Di ba? Well, nandun pa rin yung pagiging logical ng lalaki. Pero pag emotional ng lalaki, pwedeng makagawa ng hindi maganda. Kaya mga ropa, iwasan nyo ma-inlove ng sobra. Okay? It's okay to love your woman, but never be too much in love with your woman. Okay? Kaya mo sila.
Sila dapat na ma-inlove sa atin ng sobra. Hindi tayo. Hindi natin trabaho na ma-inlove sa kanila na sobra at ipakita natin sa kanila how much we love them by words or by being emotional or showing your vulnerability. Hindi ganon. Ang pagmamahal natin sa ating girlfriend or sa ating asawa, of course, ay nasusukat sa pag-provide natin at sa pag-protect natin sa pamilya. Hindi yung ganyan. Di ba? Na emotional ka or parehas kang emotional ng ng girlfriend mo. Kasi hindi talaga mag-work yung ganong relationship, Ropa. Kahit anong gawin mo. Gets? Parang yan, kumbaga sa baterya, parehas negative or parehas positive. Di ba? Hindi mag-work. Kahit na full charge parehas yun. Mali ka ng saksak eh. Paano mag-work? So dapat alam natin kung paano yung ginagalawan natin. Pero ang hiling ng mga kababaihan, dapat kahit papaano magkaroon ng connection or makakonect tayo sa kanila, especially pag meron silang dinaramdam, mga Ropa. Do you think si Suplado Moto walang emotional intelligence? So dyan papasok yung sinasabi ni Suplado Moto na Seeing the Matrix, which is nandun sa libro ng The Tao of Badass, di ba? So Seeing the Matrix, kumbaga, andun na rin kung paano mo makita kung ano yung nararamdaman ng mga kababaihan at ano ang dapat mong gawin para maibsan ang kanilang problema. O ano yung sinabi ko last time? Ano yung usually gusto ng mga kababaihan sa ating mga lalaki? Women just want to be heard, di ba? Ayaw nila kagad ng solusyon. Huwag mo akong bigyan ng solusyon. Ang gusto ko makinig ka. Ang gusto ko kumunik ka. Empathy. Yan ang gusto ng mga babae. Tayo, marunong tayo magbigay ng empathy sa mga babae. Pero sila, hindi sila marunong magbigay sa atin ng empathy. Why? Why? Eto mga Ropa. Kaya nga, uulitin ko sa inyo. It's very hard to listen to women. Especially if they are giving advice. At lalo-lalo na kung hihingi ka ng advice regarding sa dating. Or hihingi ka ng tips kung paano mag-approach, paano i-date ng babae, ano ba gusto ng mga babae. Dahil ang mga babae, most of the time, hindi nila alam ang gusto nila. At alam nyo yan, mga Ropa. Kaya nga sinasabi nyo, pucha naman, ang hirap naman ispilengin itong babae na to. O, di ba? May ganun kayo. Kaya ulitin ko, mga Ropa, wag na wag kayong hihingi ng advice sa girlfriend nyo. It's okay na nandyan siya nakikinig sa inyo, pero wag kang mag-expect na kaya niyang magbigay sa iyo ng advice na kagaya ng mga ginagawa ng mga kalalakihan. Gets? Kaya nga, we would rather talk our problem with strangers na lalaki kesa sa mga babae na alam mong, pucha, hindi naman ito makikinig sa akin di ba? Kaya nga ladies, pag may problema ang mga lalaki at nagtataka kayo, bakit he never even say anything na may problema siya sa buhay or sa work niya, ikikwento niya yon sa mga kapwa niya lalaki or sa sarili niya most of the fucking time. Why? Kasi nga, ang mga lalaki, ayaw namin ipakita yung pagiging vulnerability namin unless talagang tiwala na kami dun sa taong kausap namin. Di ba? So, kaninong usually nagpapakita ng vulnerability ang mga lalaki? Sa tatay nila. Or pwede sa kapatid. Or pwede dun talaga sa tropa mo or matasabi mo na best friend mo. Gets? Kaya mga ladies, huwag kayong mag-expect na ang lalaki magiging vulnerable agad-agad sa inyo. Kasi kung hindi ka nag-create ng safe space para sa kanila, you will never ever see him na magiging vulnerable siya sa'yo. Okay? Minsan, ang lalaki nagiging vulnerable sa girlfriend nila or asawa nila. Pero anong ginagawa ng girlfriend nila or ng asawa nila? They use that against him. Yun ang nakakalungkot. Ang mga babae, sasabihin nila wala kang emotional intelligence. Tapos nung nag-open up ka, anong ginawa? Ginamit nila yun sa'yo nung nagalit sila sa inyo. Di ba? So anong mangyayari? Magtitiwala ka pa ba? Hindi na. Hindi na. Kasi para sa atin, yun yung pinaka-down mo Tapos shinare mo sa kanya. Tapos gaganunin ka, 'di ba? Hindi tama at hindi masarap sa pakiramdam na nagtiwala ka dun sa tao, na naging vulnerable ka, pinakita mo yung pagiging vulnerable mo, pero nagawa ka pa ring sumbatan sa kabila ng pagiging open mo dun sa tao na 'yon, 'di ba? Kaya mga Ropa, ulitin ko, mas may kakayahan tayo na magkaroon or mas ma-improve ang emotional intelligence dahil unang-una tayo ang mas maraming experience sa mga babae. Okay? Huwag kang maniwala sa mga sinasabi ng babae na wala tayong emotional intelligence. Alam lang natin kung paano i-handle yung problema. At rational lang tayo mag-isip. Pero yes,
Tama, mas emotional ang babae. Pero hindi ibig sabihin nun, they have emotional intelligence. Kasi may mga babae rin naman na hindi marunong mag-express ng emotions. Okay? So majority of men are very rational. Majority of women are very emotional. Women are very expressive, di ba? So pag hindi nila na-express ang kanilang emotions, ano nangyayari sa kanila? Nagiging masculine sila. Di ba? Kaya nga yung mga babae na binubuhay ang pamilya niya, nanay at tatay niya, mga kapatid niya, pinag-aaral niya, nagiging masculine siya. And it's very hard for that woman na nasa ganun sa situation. Kasi kahit sinong babae, mahihirapan sa ganun situation. Kasi meron siyang obligation at dinadala niya ang pamilya. So, i-date mo ba yung ganung babae? Or madali bang i-date yung ganung babae? Of course not. Kaya mga ropa, huwag kayong basta-basta makikipag-date kung hindi nyo naman alam kung ano yung sitwasyon niya. Gets? Huwag ka kaagad masilaw sa kanyang ganda. Kasi talagang ang mga babae mag-aayos at mag-aayos para mapansin ng mga lalaki. Gets? Ikaw bilang lalaki, nandyan ka para tignan kung karapat-dapat pa siyang diskartehan or ligawan. Kasi ayaw mo rin naman masayang yung probisyon na ibibigay mo sa isang babae tapos wala namang kahihinatnan. So mga ropa, pag tayo nahasa natin ang ating emotional intelligence,